Maligayang pagbati kay Miss Sunuan-Nuan sa pagwawagi ng Best Actress Award bilang pinakabatang aktres sa kasaysayan. Isang taon akong hindi nagpahinga para dito. Pag-uwi ko, magpapahinga talaga ako, baka mamatay ako. Parang may mali kay Sunuan-Nuan. Bakit siya hinimatay? Namatay nga talaga ako. Lola. Gising ka na. Hindi ba't nanalo ako ng Golden Monkey Award sa entablado? Baka dahil sa pagod, muntik na akong mamatay. Lola, gising ka na, mabuti naman. Sino ang tinatawag mong lola? Bakit ako naging matanda? 23 pa lang ako. Sino ka? Lola, ako si panganay na Shenling. Ako naman si pangalawang Shendu. Sunuan-Nuan, Shenling. Shendu, hindi ba may isa pang tagapagmana? Nanagga nga lang Shen si Jin. Lola, naalala mo na. Nakapasok ako sa libro at napunta ako bilang Lola Su na 80 taong gulang na yumao. Agad sa simula. Sa libro, mayaman ako buong buhay. Pero walang asawa't anak. Para may magmana ng negosyo. Pumili ako ng 3 tagapagmana mula sa training camp. Para protektahan ang ari-arian. Pero pagkatapos kong mamatay, sila ay pinag-away ng kontrabida at nagpatayan. Ang pamilya Shen ay nawala sa loob ng 1 buwan. Isuot mo na sa Lola, isuot mo na. Nasa libro, puno ng sakit ng matanda, organ failure. Hindi aabot ng 1 buwan, magkakawatak-watak ang pamilya. Author, pinagsasama-sama mo ba ang mga problema? Huwag kang mag-alala, Lola. Nakipag-ugnayan na ako sa pinakamahusay na ospital sa M-Country. Kung gagastusin ang lahat ng ari-arian ng Shen, 3 buwan ka pa mabubuhay. 3 buwan? Kuya, huwag ka nang umasa. Napakagahaman ng Lola. Paano kaya natin kumain? Sino ang sinasabi mong gahaman? Gusto mo ba talagang mamatay ako? Tingnan mo, ayaw talaga. Payag ako. Pumayag ka? Totoo ba ang sinabi mo? Gugugol ka para magpagamot? Siyempre, payag ako. Gagastos talaga. It's country if country. Only country. Kung hindi magtagumpay sa isang bansa, pupuntahan natin lahat ng 26 na bansa. Maligayang pagdating, host. Nakuha mo ang shock system. Sa bawat pagkagulat ng iyong mga tagapagmana, makakakuha ka ng 1 buwang habang buhay at 1 oras na mas bata. Kapag ang 3 tagapagmana ay umabot na sa 100% ang shock value, ibabalik ng system ang 23 taong gulang na katawan mo. Ano? Na-detect ng system, 2 tagapagmana ang nagulat. Nakakuha ng 1 buwang habang buhay. Kasalukuyang progress, 1%. Kapag nagulat ang mga batang to, hindi lang habang buhay ang makukuha. Kapag 100% na ang shock value, magiging bata pa ako. Ibig sabihin, kailangan ko lang silang gulatin ng gulatin para hindi mamatay. At mababago ko ang kapalaran ng pamilya Shen sa libro. Ako ang magiging batang bilyonaryang babae. Paano ko kaya sila patuloy na paggugulatin? Hindi ba't gusto mong dagdagan ang allowance mo? Bigyan kita ng 1 milyon bawat buwan, sapat na ba? Na-detect, 2 tagapagmana ang nagulat. Nakakuha ng 3 buwang habang buhay. Kasalukuyang progress, 4%. Ano pa ang gusto mong bilhin? Yung pinakabagong sports car? At yung paborito mong virtual reality helmet? Magulat ka nga. Lola, okay ka lang ba? Hindi ba kayo nagulat? Lola, baka naman kasi kinainis ka ni Shen Sijin. Kaya nawala sa sarili? Mukhang hindi sapat na bigyan lang sila ng gusto nila. Masyado na, hindi na sila naniniwala. Nga pala, nasaan si Shen si Jin? Siya yung umalis noong ika-negatibo, 80 na kaarawan. Kaya nagalit ka at na-ospital. Bakit mo pa siya binabanggit? Shen si Jin. Gusto mo talagang umalis? Sa paningin mo, Lola, ako ang pinakawalang kwentang tao. Pare-pareho naman kaming lahi, pero sila lang ang kinikilala mo. Huwag mo na akong kunwari ang tinuturing na kapamilya. Hindi muna to, kailangan ko munang gulatin. Ang mga batang to para maging bata ako. Mga apo, may pupuntahan ako. Huwag kayong sumunod sa akin, ha? Huwag sumunod. Lola, may hinahanap ka ba? Wala akong hinahanap. Ipatawag mo rito ang lahat ng pinakagwapong male model.
Kunan mo ako ng litrato. Bilis. Midnight Craziness. Kuya, tingnan mo. Ito ba ang huling party ni Lola bago siya mamatay? Na-detect, 2 tagapagmana ang nagulat. Nakakuha ng 3 buwang habang buhay. Kasalukuyang progreso, 100%. Yehey. Nadagdagan ng 5 puntos. Pumunta sa nightclub at umorder ng 12 ng mall models. Kaya pala hindi kami pinapasama. Huwag kang magsalita ng ganyan. Biglang kakaiba si Lola kamakailan. Baka alam niyang kunti na lang ang natitirang panahon niya. Gusto niyang subukan ang mga bagay na hindi pa niya nasusubukan. Sa panahong ito, samahan mo na lang siya ng mas madalas kung kaya. May punto ka rin. Ero. Hindi naman siguro kailangan ganoon ka-extreme, di ba? Kakayanin kaya ng katawan na matanda? Tatawagan ko si Lola. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang hindi maaring maabot. Baka nasobrahan sa excitement si Lola at nauna na? Kung hindi ka marunong magsalita, huwag ka na lang magsalita. Halika, samahan mo akong humanap sa kanya agad. Siya ba yon si Lola? Na-detect, nagulat ang tagapagmana. Nakakuha ng 1 buwang habang buhay. Kasalukuyang progreso, 1%. Si Jin, anong iniisip mo? Narinig mo ba ang sinabi ko kanina? Sabi ko, si Lola Shen, huling hininga na lang ang natitira. Tiyak na hindi makakalampas ngayong gabi. Pero sila Shendu, hanggang ngayon ay hindi ka pa sinasabihan na umuwi. Baka gusto nilang kunin ang lahat ng ari-arian para sa sarili nila. Payag ka bang ibigay na lang sa kanila? Nga, huling hininga na lang si Lola. Paano siya pupunta sa bar para humanap ng male models? Tiyak na nagkakamali lang ako ng pagtingin. Hindi ba't ito yung aking? 3 si tagapagmana sa aklat na lumabag at naging baliw. Ito yung bida sa aklat, si Guyan Singh. Nag-brainwash kay Shen si Jin. Ang hindi pinapansin ng pamilya Shen na naging dahilan upang mag-away-away ang magkakapatid. Ang batang tagapagmana. Huwag mong hayaan siyang masira. Shen si Jin, sumama ka sa akin pa uwi. Matanda, sino ka ba? Kaninong lola to na hindi inalagaan? Napunta rito sa kalagitnaan ng gabi? Ito ang aming Lola. Lola Shen. Hindi ba sinabi mo, nasa ospital siya at malapit nang mawala? Sino nang sinasabi mong malapit nang mawala? Kamusta po, Lola? Buhay pa pala si Lola? Buhay siya? Paano ko maibabalik ang dapat sa amin? Ang brain-computer interface technology ng pamilya Gu? Nagdududa ka, di ba? Ngayon, hindi lang ako namatay. Magiging mas bata pa ako sa hinaharap. Pero mabait naman sa akin si Lola. Nasa huli na siya ng lakas. Mas mabuting huwag na lang akong sumalungat sa kanya. Lola, umuwi na tayo. Magulo rito. Kahit na naiinip ka at naghahanap ng kasama. Huwag dito sa ganitong lugar. Hahanap ako ng magandang lugar para sa'yo. Ito ba ang magandang lugar na sinasabi mo? Ayaw kong sumayaw kasama ng mga matatandang ito. Dadalhin kita sa lugar na dapat kong puntahan. Nakita mo. Ito ang lugar na dapat kong puntahan. Lola, Ang rayuma at osteoporosis ay nakakaapekto pa rin sa performance ko. Lola. Paano mo nagawa yon? Na-detect, nagulat ang tagapagmana. Nakakuha ng 3 buwang dagdag na buhay. Kasalukuyang progreso, 2%. Sikreto. Masaya ako ngayon, Lola, ipapakita ko sa iyo. Noong ako ay bida sa Basketball 5. Kumuha ako ng personal na trainer, nag-ensayo ng 1 taon. Panoorin mo, anak, siguradong magugulat kayo. Lola, Lola, naku, ito ang pinakamaliksi na matandang babae na nakita ko. Ang galing. Paano mo nagawa yon? Lola, nag-ensayo ka ba noon? Lola, gusto mo bang sumali sa aming basketball team? Hindi pwede. Matanda na ang lola ko, hindi siya makakasabay. Lumayo kayo sa kanya. Si Jin, napakasama mo, gusto ng lola mong maglaro. Dapat samahan mo siya. Lola, si Jin ay walang galang. Ako ang sasama sa iyo. CJ,
Hindi ko lalabanan ang matanda. Magtatalo tayo sa 3-point shot. Tingnan natin sino ang mas maraming makakashoot. CJ. Si Jin, magtala ng score. Itingnan ko kung gaano katagal maglalaro ang matandang ito. Papasugin kita sa emergency room. Gusto mong mapagod ako? Mali ang plano mo. O hindi kita paparusahan. Hindi mo malalaman kung sino ang tunay na lola. Nasa harap ang lokasyon ng Lola. Bakit ang daming tao doon? May nangyari kay Lola. Tara na. Ano ba? Dumaan. Kami ang tagapagmana ng Lola. Kahit apo, pumila. Lola, ano ang ginagawa mo? Na-detect, nagulat ang dalawang tagapagmana. Nakakuha ng 2 buwang dagdag na buhay. Kasalukuyang progreso, 0%. Anak, tamang oras ang pagdating mo. Ipagpatuloy ang pagpapagulat. Shen Sijin. Ano ang ginagawa mo rito? Lola, ito. Naglalaro ng bola si Lola sa kanya. Paano naman sila? Lola, Pumunta sila para magpaalay kay Lola. magpaalay? Wow, pasok na naman. Na-detect ang host, nagulat ang dalawang tagapagmana. Nakatanggap ng 3 buwang dagdag na buhay, kasalukuyang progress 12%. Lola. Pasok na naman. Ang lola na ito, mas mataas pa ang puntos kaysa sa akin. Sigurado bang 80 taon na? Batang lalaki, hindi ka magaling. Nga. Hindi ko alam kung sino. Ang doktor na pinuntahan mo, biglang malakas ang katawan. Walang silbi ang doktor, kailangan mag-ipon ng mabuting gawa. Gumawa ng maraming kabutihan. Mag-ipon na mabuting gawa. Siguro ang pamilya Shen, ang pinakamasama ang ugali. Ganito ba kalakas si Lola palagi? Parang yung kwentong, huling sigla bago mamatay. Huwag kang magsalita ng masamang pangitay. Lola. Ngayon. Hanggang dito na lang. Ako si Sijin. Kailangan pang pumunta sa kumpanya. Sa kalagitnaan ng gabi, pupunta sa kumpanya. Lola, bukas na magbubukas ang aming bagong kumpanya, kayo. Umuna na pong umuwi kasama nila. Ang kumpanya ay tinatag ni Shen, si Jin at Biansing. Nang magkasama. Sa araw ng pagbubukas, nagpadala si Biansing ng mga taong nagpunwari. Bilang mga tao ni Shen para magulo. At sirain ang relasyon ng magkapatid. Hindi pwede, hindi ko hayaang magtagumpay ang balak ni Biansing. Lola, buong gabi kayong nagpuyat. May masakit ba? May nararamdaman bang hindi maganda? Tingnan mo, malakas at masigla. Okay lang. Nagulat ka ba? Mukhang nalilito na ang utak ni Lola. Talagang huling sigla bago mamatay. Kuya, dali, iwi na natin si Lola. Maghanda tayo ngayong gabi. Anong paghanda? Inaasa mo bang maaga akong mamatay? Wala. Mukhang sobra na ang gulat na natanggap nila ngayon. Akala nila huling sigla ko lang ito. Paano ko pipigilan si Guyansing? At patuloy na magpapagulat sa mga batang to. Body painting. 2 ibon, 1 bato. Hoy si Jin, mamayang opening ceremony. Ikaw na ang bahala. May mahalagang meeting pa ako. Hindi ako makakaalis. Huwag kang mag-alala. Naniniwala akong kaya mo yan. Boss Shen, may problema. Dinala ni Shen Du ang isang grupo. Nagkagulo sa kumpanya. Basagin niyo lahat. Walang matira, kahit isa. Dito. Basagin niyo lahat. Pigilan nyo. Ano ba talaga ang gusto nyo? Boss Shen, pinapasabi ni Boss Shen Du na kung gusto mong magbukas ng maayos ang kumpanya mo ngayon, kailangan mong ibigay yung 5% shares mo. Kung hindi, lahat tayo magdurusa. Mukhang gusto ni Shen Du na maging ganap na kaaway ko. Sabi ni Boss Shen Du, tulad mong walang kwenta. Dapat nang maglaho sa pamilya Shen. Kilala mo ba ako? Sino ka ba? Gusto mong mamatay? Hindi mo nga alam kung sino ako. Tapos magpapanggap ng tauhan ko. Paaapihin ang mga tauhan ko. Mukhang talagang sawa na kayo sa buhay. Hindi ito mga tao ni Shen Du. Mga bro, basagin nyo. Pigilan nyo yan.
Napansin, nagulat ang dalawang tagapagmana. Nakakuha ng 6 na buwang buhay. Ayos. Yan ang gusto ko. Ito ang bunga ng buong gabi kong pagod. Mga anak, si Lola. Ngayon, bulatin ko kayo ng todo. Mga mabubuting anak, nandito na ako. Huwag po kayong lumapit. Ano ba? Lola, magbihis ka muna. Alam mo ba ang edad mo? Lola, bakit ka pa nagpa-sleeve tattoo? Hindi pwede. Hahanap ako na maglilinis niyan. Ano ba alam mo? To ang pangharap. Kung gusto mong manalo sa away, dapat may sleeve tattoo. Tignan nyo mula sa harap o sa gilid. Astig kahit saan. Tignan mo. Ngayon, pakiramdam ko wala akong mukha. Lola, umuwi na kayo ni Shendu. Ako na ang bahala rito. Anak, narito ako para suportahan ka. Lola, Lolo, si Lola Shen. Nakahiga sa ospital, pek ka. Hindi ka pa magaling magpangga. At sa inyong lahat, ako ang tunay na Shen. Si Boss Shen ang nagpadala sa akin. Ngayon, kahit patayin kita, walang makakapigil sa akin. Galit na galit ako. Wala na akong masyadong panahon. Wala akong awa. Sa araw na ito, sabihin ninyo kung sino ang nag-utos sa inyo o pupulbusin ko kayo. Naku, kuya, may baril sila. Ano? May baril sila. Sabihin mo, Sino ang nag-utos sa inyo? hindi ko alam. Tumawag lang sila sa akin. Sinabi lang na sirain ang okasyon. Ang peking si Shen, nangako na. Bibigyan kami ng 100,000 pagkatapos. Dalhin at usisain. Tumayo at magmadali. Buti na lang hindi totoong away. Baka sumabog ang usapan. Lola, sabay kayong dumating. Ni Shendu. Anong sabay? Tinawagan ako ni Lola kaninang umaga. May mahalagang bagay daw. Sandali, Lola. Hindi ba't alam ninyo? Ang mangyayari kaya ipinatawag ako. Binabati kita, nakakuha ng 1 taong buhay. Random na gantimpala, pagbabalik sa kabataan, 20 minuto. Simula ng pagbabago sa 3 minuto. Pagbabago, babalik sa katawan at mukha ng 20 taon. Humanap ng taguan, malaki ang pagbabago. Baka hindi magkasya ang damit. Ano? Sa harap ng 2 lalaki. Maghuhubad ako. Lola, Si Jin, bigla akong napagod. Gusto kong magpahinga. 2 minuto na lang. Ihahatid ko na kayo pabalik. Nakatira ka sa taas ng opisina. Bigyan mo ako ng susi, bilis. hindi ba kakaiba si Lola ngayon? Ang bilis niyang tumakbo. Parang hindi naman pagod. Simula ng countdown sa pagbabagong anyo. Ang katawan ng matandang ito, sobrang ganda. Mas ganda pa kaysa noong ako'y aktres, hindi ko lang alam. Kung maganda rin ang mukha. Naku po, ang kutis ng balat. Ay mas pino pa kaysa sa akin. 20 minuto ng pagbabalik sa kabataan. Simula na ang countdown. Hindi dapat sayangin ang oras, kailangan kong maghanap ng gagawin. Noong nakaraang buhay kong artista, hindi pa ako nagkakarelasyon. Sa buhay na ito, maghahanap ako ng romansa. Bakit puro lalaking damit ang nakasabit? Perpekto. Lola, nasa kwarto po ba kayo? Ayos lang po ba kayo? Naku, sa ganyang itsura, siguradong hindi ako makakapaliwanag. Lola, kung hindi po kayo magbubukas ng pinto, hahampasin ko ito. Medyo inaantok lang ako, matutulog muna ako. Sige po, basta ayos lang kayo. Magpahinga po kayo ng maayos. Maliligo muna ako. Ang boses ni Lola.
Parang mas bata ang dating. Habang naliligo si Shen si Jin, kailangan kong umalis ng mabilis. Sino ka? Bakit ka nasa bahay ko? Aso ba to? Amoy na amoy ako. Grabe, ang ganda ng katawan ng tagapagmana, ang ganda ng abs. Yan ang tinatawag na villain. Nakita si Shen si Jin. Nakuha sa pagkamangha sa kagandahan ng host. Huwag na mag-ulat ngayon. Ikaw. Ako. Naku po, nakakakilig, single pa naman ako. Sino ka talaga? Para sa romansa ko, pasensya na. Hinto. Nakakainis, kahit narito na ako, nahabol pa rin ako. Ito ba yung sinasabi sa mga nobela, tumatakbo siya, hinahabol siya? Hindi siya makakatakas. Ang bulok na sistemang ito, binigyan ako ng katawan ng 20 taon. Pero ang lakas ng isang 80 taon. Babala. Hindi na talaga kaya. Malapit na matapos ang oras ng pagbabalik sa kabataan. Countdown para bumalik. 1-0-8-7-6-5-4. Ang bulok na sistemang ito, niloloko lang ako. Tapos na ang oras, inaasahan ang magandang review mula sa host. Magandang review. Huwag kang tatakbo. Lola, 20 minuto lang. Paano ko ma-experience to? Lola, gising ka na. Shen si Jin, ano ba talaga ginawa mo kay Lola? Una, inis mo siya hanggang magdugo ang ilong sa kanyang birthday. Ngayon naman, nadukot siya at nahimatay sa kanto. ako. Lola, simula ngayon, wala nang Shen si Jin sa pamilya namin. Siyang hindi na namin kapatid. Balang araw, papatalsikin rin siya nito. Wag naman. Siya malungkot ang kabataan niya, nasugatan ang puso. Kayo, mga kapatid lang sa pangalan, wala kayong pakialam. Lalo na ako, hindi ko siya pababayaan. Lola, nagpapakita ka ng favoritism. Lola, naalala mo ba kung paano ka napunta sa kanto? Ako, hindi ko alam. Tulog lang ako tapos pagmulat ng mata. Nandito na kayo sa ospital. Bakit? May nakita akong kahina-hina ng babae kanina. Pero hindi ko siya nahuli. Pinaghihinalaan ko. Kasabot siya nung mga pumunta sa kumpanya mo. Baka binomba ka nila para maghiganti. Binomba ako. Parang hindi naman. Baka nag-sleepwalking lang ako at napadpad doon. Matagal na yung sakit kong to, 80 taon na. Huwag kayong mag-alala. Tingnan nyo. Ayos naman ako. Tingnan nyo. Lola, itong damit mo, ito yung isinuot ng babae. Na umalis. Bakit na sa'yo? Ay naku. Nakalimutan ko to. Hindi ka ikaw yun. Ako. Akin yung blouse na iyan. Special ang sitwasyon noon eh. Ako. Gets ko na. Noong nag-sleepwalking ka, tinalo mo yung babae, tapos kinuha mo damit niya. Tama. Noong nag-sleepwalking ako, yun ginawa ko. Noon, ang galing-galing ko, ang lakas-lakas. Isang maliit na magnanakaw lang yun, madali lang yun sakin. Natukoy, nagulat ang isang tagapagmana. Nakakuha ng 2 buwang buhay. Kasalukuyang progreso, 18%. Naku po, pwede palang tumaas ang shock value ng ganito. Hindi nyo alam. Grabe yung eksena noon, nakakakaba talaga. Noon, isang over-the-shoulder throw, ibagsak siya, tapos isang chokehold. Hindi na siya makagalaw, tapos isa akong. Lola, ang galing mo pala. Bakit ngayon ko lang nalaman? Shendu, hindi ba't sobrang labo ng dahilan mo? Sa tingin ko, makatwiran naman yon. Ang paglalakad sa tulog, kakaiba talaga yon. Huwag kang magsalita nang wala sa lugar. Sino ang wala sa lugar? Pwede bang huwag kang laging?
Ganito ka mayabang. Ikaw, Tigilan niyo na. Ako'y 80 taong gulang na. Araw-araw, nababaliw ako sa relasyon ninyong magkapatid. Kayo ngayon, agad-agad magkahawak kamay. Bilis, magkahawak kamay. Hawakan mo na. Maghahawak kamay kayong dalawa at bumili ng fried chicken para sa akin. Huwag bibitawan. Buksan ang video. Huwag kayong tatakbo. Alice. Mga walang kwenta. Kahit isang matandang babae, hindi nyo maayos. Ang matandang babae ng pamilyang Shen, matibay talaga ang buhay. Shen Sijin at Shen Du, mukhang nagkakasundo na naman. Sag, gamitin mo ang anumang paraan, agad-agad, ilibing na tong matandang to, sa hukay. Noon, ang pamilya ninyong Shen, upang agawin ang karapatan sa pag-unlad ng Brain Chip Project. Ginamit nyo ang lahat ng paan, pinatay nyo ang mga magulang ko, winasak ang Go Corporation. Giniba nyo ang pamilya ko. Ngayon, hindi ko hahayaang maging maayos ang buhay nyo. Paano ko kaya muling papangilabutin ang dalawang to? Magbigay ng sports car o eroplano, parang hindi epektibo. Ingat, Lola. Aray ko. Naku, ano ba naman yan? Bakit ka ganyan maglakad? Ang ingat-ingat. Nagloloko ba ang mata ko? Ang baywang ng lola, hindi mukhang, sa edad na 80. Natukoy, nagulat ang dalawang tagapagmana. Nakakuha ng 2 buwang karagdagang buhay. Ano ba nang ginawa ko? Siguro kanina lang. Ang baywang ko, galing yan sa pagsasayaw noon ng bata pa ako. Hindi pala nasayang. Ay, nasagasaan ako. Ikaw, matandang babae. Ganito ang nangyari sa akin dahil sa'yo. Dapat kang magbayad. Dapat kang mamatay. Nagpapanggap ka. Sabi mo may sakit ka. Tingnan mo, punong-puno ng sakit. Ngayon, dahil sa'yo, lalong lumala. Magbayad ka. Dapat kang magbayad. 66 ka lang. Mild diabetes, mild rheumatoid arthritis lang yan. Ganito lang ba? 80 na ako, may osteoporosis, malubhang diabetes. Malubhang depresyon at malubhang sakit sa puso. Sino sa kanilang dalawa ang 80 at may sakit? Nadetect ng host, nagulat ang dalawang tagapagmana. Nakakuha ng 3 buwang buhay. Ang galing. Pwede pala to. Lampas 30 na. Naiihirin ako nang hindi sinasadya. Naihi ka, bakit ako ang sinasaktan mo? Di ako dieper. Bakit hindi na gumagalaw ang progress bar? Parang alam ni Lola na malapit na siya, kaya habang may lakas pa, sinulit na niya. Makasama man lang ng isa? Hindi naman ganun kalakas ang lakas ng last surge. Hindi puwet. Sabi ng amo, kailangang patayin ang matandang to. Kailangan ko siyang guluhin pa. Sa klolo, papatayin ako. Tulong. Papatayin ako nitong matandang to. Matanda na yan, bakit mo pa sinasaktan? Anong nangyayari? Sinong nag-away dito? Doktor, tulong. Sinasaktan ako nitong lola. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Ay, bilis. Dali. Nahihirapan ako humina. Lola, Aray. Ang tuhod ko. Ang likod ko. Naiihi na naman ako. Sinasabi mo ba, itong 80 may sakit na lola, ang gumawa sa'yo ng ganito? Mukhang malusog naman itong lola. Sa tingin ko, malamang nagpepera lang ito. sa totoo lang ang lola namin. Tama na, tumayo ka na. Huwag kang magdrama. Guardia, dalhin niyo siya. Bitawan nyo ako. Biktima ako. Sus Mariosep, makipag-acting ka sa akin. Di ka pa level. Mukhang totoo nga ang last search ni Lola. Dapat na lang nating tuparin ang mga gusto niya. Gets. Ano nang hinihintay nyo? Asikasuhin nyo ang discharge. Gusto kong magpa-nails, magpa-perm, bumili ng bagong damit. Para kung dumating ulit ang reward na rejuvenation. Hindi na maulit yung nangyari. Maghahanda na ako. Lola, hindi po ba kayo napapagod?
Lola, masama po ang pakiramdam nyo. Huwag na po kayong magpagod. Uwi na po muna tayo. Gamot sa babae ang gumastos. Ang lakas-lakas ko ngayon. Masarap kumain. Tara, samahan mo ako dyan. Kumusta tong damit? Pang seduction level. Lola, 80 na po kayo. Di na bagay yan sa inyo. Paano naman hindi bagay? Kayong mga lalaki kahit 80. Hindi na kayo magsusuot ng brief. Pero grabe naman ito, no? Baka isipin ng iba. May katandaan ka ng pag-ibig. Ano nga binubulong-bulong mo? Ang gusto ng lola, yun ang bibilhin. Kaya mo. Opo, opo. Aray, ay, aray. Lola, si Jin, narinig ko noong nakaraan. Nahimatay ang lola mo malapit sa opisina mo. Salamat sa pag-aalala, pero okay na siya ngayon. Huwag kang masyadong mag-alala. Si Jin, naisip mo na ba? Baka hindi ito aksidente? May nalaman ka ba? Hinuhulaan ko, si Shenling Shendu ay laging naiinggit sa'yo. Kung may mangyari sa lola mo sa opisina mo, baka ito ang pinakamagandang dahilan para paalisin ka nila. Hindi ganoon ang mga tao nila. Si Jin, hindi ka naniniwala sa akin? Isip-isipin mo, ang mga mukha ng pamilya Shen, kaya nilang gawin ang lahat. Yansing, imbestigahan ko itong mabuti. Huwag kang mag-alala. Anong nangyari? Bakit galit na galit? Sino ang nagpagalit sa ating Ginoong Gu? Siyempre, yung matandang babae sa pamilya Shen. Ang plano kong paghihiwalayin ang tatlong tagapagmana ng Shen. Malapit nang magtagumpay, siya ang sumira. Ang matandang yon. Kumusta na ang plano mo diyan? Huwag kang mag-alala, ayon sa plano ang lahat. Pero si Shenling, yung sunod-sunuran. 3 buwan ko nang inaakit, ngayon sunod-sunuran na sa akin. Walang kibo, pero nakakainis na talaga siya. Kailan ko ba siya matatapunan? Pagkatapos ng 3 araw, paghihiwalayin ko ang 3 tagapagmana ng Shen. Ganap na magkakalaban. Pagkatapos, hindi mo na kailangang intindihin yung nakakasuklam na sunod-sunuran. Makinis ang balat, malinaw ang linya ng kalamnan. Ang mga katawan ng mga batang ito, bakit isa-isa? Ay mas maganda pa kaysa sa isa. Lola. Lola, anong ginagawa mo? Gamutan mo na ako. Sinusuri ko lang ng maigi. Ang laki ng gasgas na ito, paano nangyari? Sumama ako kay Yi sa pag-akyat ng bato. Nahulog ako. Muyi, pamilyar ang pangalan. Ay, siya pala yun. Ang nobya ni Guyansing, sinadya niyang inayos para. Ang babaeng nakakabit kay Shenling. Lola, alam kong hindi mo gusto si Yi. Pero siya ang pinakamabait na babae sa mundo na nakilala ko. Hindi ko siya iwan. Pagkatapos ng 3 araw, birthday ni Yi, gusto ko. Gusto kong magtapat sa kanya. Ang babaw mo talaga pagkatapos ng 3 araw. Si Guyansing at Muyi, sadyang lalason ka para gawing parang inagaw mo siya. Dulot ito siya si Jin, na mag-akala na inaapi mo si Guyansing. Sa huli, bilang pinuno ng Shen, masisira ang pangalan mo. Muntik nang mawala ang Shen. Aray, ay, aray. Kung hindi ka magtitiis ngayon, mas masakit mamaya. Lola, ano ibig sabihin nito? Hindi, kailangan kong maghanap ng paraan para pigilan ito. At samantalahin para makuha ang gulat ni Shenling. Siya uling, bukas ayain mo si Yi. Sa People's Park, gusto ko siyang makita, pwede ba? Gusto mo siyang makita, bakit? Dahil mahal mo ang babae na to, susuportahan kita. Para maging tagapamagitan. Talaga. Pero, hindi ba dahil sa sobra akong gumastos para kay Yi? Ayaw mo siya ayaw na ayaw. Kaunti na lang ang panahon ko, gusto ko sanang makita kang ikasal. Sage. Bukas, ayayin ko siya sa People's Park. Anak, gusto mong maglaro sa harap ng matandang Soro. Wala ka pa sa kalingkingan, bukas kita papakitaan. Ng mga lihim mong plano, mga kapatid. Kailangan ninyong tulungan ang matandang ito. Na malapit ng mamatay. Ang apo kong lalaki, mahal ang babaeng to. Naloko hanggang sa mawalan ng lahat, nakakamatay to. Ang pagiging love-struck ay sakit. Pero tingnan mo ang babae. Ang ganda-ganda, hindi mo masisisi ang babae. Ang babaeng to ay manloloko, delikado. Manloloko, mag-report ka sa pulis, tayong mga matatanda. Ano pa ba ang magagawa?
Huwag kang umalis. Ang babaeng to, nakakonekta rin sa apo ninyo sa WeChat. Ano sinabi mo? Kilala rin siya ng apo ko. Sa pagbebenta ng insurance, nakakakuha siya ng mayayamang lalaki. At niloloko sila hanggang sa mawalan ng lahat. Ete, nasaan ang babaeng yun? Dapat natin siyang maharang ngayon. Ang Shenling na ito, mukhang desidido talagang pakasalan ako. Nandyan, siya nga. Siya pala. Siya nga, Ilabas mo ang cellphone. Anggalin mo ang WeChat ng apo ko. At apo ko, ilabas mo na ang cellphone. WeChat, anong WeChat? Magdadahilan ka pa. Dali, ibigay mo ang cellphone, tanggalin ang WeChat ng apo ko. Mga baliw, anong sinasabi ninyo? Wala akong alam. Tumabi ka, may gagawin pa ako. Nanonakit, huwag kang aalis. Hindi ka aalis hanggat hindi natatanggal ang WeChat. Bitawan mo, baliw ka ba? Saan ko hanapin ang WeChat ng apo mo para tanggalin? Bitawan mo. Ipadala ang video kay Shenling. Magsisimula na ang main event. Lola, ano ang nangyari? Xiaoling, dali, pumunta ka rito. Ngayon ko lang nalaman. Ganito pala ang ugali ni Muyi. Lola, huwag muna kayong magalit, papunta na ako. CJ. Kilala mo ba ako? Hindi. Ang ibig kong sabihin, hindi mo ako kilala. Ang apo ko ay naloko mo ngayon. Kailangan mo iwanan. Hindi kita nakilala, kayong mga matatanda. Huwag kayong magmalaki sa edad at magparatang sa akin. Aray. Tingnan ninyo, nang loko pa ng matatanda ang tapang. Gusto niyang patayin ang matanda kong ito. Ikaw, Sabi mo hindi ka ng loko, may boyfriend ka ba? meron. Pwede bang ipakita ang litrato ng boyfriend mo? Sa cellphone ko, lahat ay kasama si Guyansing. Paano kung ipakita ko? Tingnan, pati litrato ng boyfriend mo. Ayaw mong ipakita, hindi ba manluloko ka? Walang hiya, huwag nang makipag-usap sa kanya. Tumawag ng pulis, aestuhin siya. Sige, ipapakita ko. Isang litrato lang, sino ang maniniwala? Ete, hindi ito ang apo mo. Hindi ganyan ang itsura ng apo ko. Ano ang pangalan niya? Guyansing, host detected. Nagulat si Shenling, nakatanggap ng 6 na buwang habang buhay. Kasalukuyang progreso, 20%. Xiaoling ah. Lola, tara na. Shenling, pakinggan mo muna ako. Anong paliwanag? Tarantado ka. Kanina sa cellphone mo. Puro litrato ni Guyansing ang nakita ko. May mga litrato pa sa kama. Tarantado. Na-detect, nagulat ang host kay Shenling. Nakakuha ng 3 buwang habang buhay. Kasalukuyang progreso, 25%. Shenling, pansamantalang sakit. Para sa magandang kinabukasan. At ang pagbalik sa aking kabataan, sulit ito. Shenling, hindi ganun. Pakinggan mo ako. Hindi ko talaga alam na siya pala ang lola mo. Anong kinalaman kung lola ko siya o hindi? Muyi, mahal na mahal kita. Pero ganito ang ginawa mo sa akin. Shenling kuya, pakinggan mo muna ako. Huwag na. Huwag mo na akong lokohin pa. Simula ngayon. Tapos na tayo. Congratulations host, nakakuha ng cumulative higit sa 1 taong habang buhay. Random reward, 1 oras na return to youth experience delivered. Countdown para mag-transform, 30 minuto. Nandito na naman. Pabayaan muna natin siya. Kailangan kong samantalahin. Ang magandang sandali ng kabataan. Xiaoling ah, tara na. Hahanap tayo ng mas maganda para sa iyo. Matandang babae, sinira mo ang plano ko. Maghintay ka. Hindi ko maisip kung gaano ako kaganda pagkatapos mag-transform. Perpekto. Na-detect, nagulat ang host kay Shenling. Nakakuha ng 3 buwang habang buhay. Kasalukuyang progreso, 35%. Tingnan mo ang itsura mo, parang hindi pa nakakita ng mundo. Lola, dapat ba ito ang isuot mo? Countdown para mag-transform, 10. Ang mga matatanda, huwag pakialaman ng mga bata. Lola, pupunta na ako. Para maghanap ng bago para sa iyo. Lola, saan ka pupunta? Bakit ba ang mga babaeng gusto ko? Tarantado pala? Ang lola na pinakarespeto ko, nakasuot ng spaghetti strap. Ang hirap palaga intindihin ng mga babae.
Sadyang maliit ang mundo, nakasalubong ko pa ang dalawang ito. Tiyak na may masama ito. Bakit ka ganyan kakampante? Dahil dito, kailangan kong mag-isip ng bagong paraan para kay Shenling. Si Shenling lang naman yun. Isang kaway lang, babalik at babalik yan sa akin. Pagkatapos ng 2 araw, imbitin ko sina Shenling at Shen Sijin. Sabay-sabay. Bigyan mo ng pagkakataon na lagyan ng gamot si Shenling. Dalhin mo siya sa kwarto. Ako naman ang mag-akay kay Shen Sijin. Para isipin ni Shen Sijin na sinadya ito ni Shenling. Paagawin ang babae ko. Gusto kong mag-away sila ng tuluyan. Sakto, subukan natin kung gaano kalakas ang gamot na to. Lahat ng nasa pamilya Shen, walang makakatakas. Shen Sijin. Buisit, bakit naman itong lalaking to ulit? Pamilyar yung likod na yon. Parang nakita ko na saan. Sijin, huli ka na, isang baso muna bilang parusa. Yung babaeng nakapula kanina, sino yon? Anong babae? Lasing ka na agad? Saan ka pupunta, Sijin? May hahanapin lang. Hindi niya ako nakita, di ba? Nakita ka niya. Iniiwasan mo ako. Hindi kita iniiwasan. Mula nung huli kitang makita, hinanap-hanap kita. Ang hirap mong hanapin. Wala akong mahanap na impormasyon tungkol sa'yo. Sino ka ba talaga? Nandyan ka sa bahay namin, ngayon sinusundan mo pa ako. Ano ba talaga ang gusto mo? Kung sasabihin kong lahat yun ay pagkakataon lang, maniniwala ka ba? Sa tingin mo, maniniwala ako. Ano nang nangyayari sa'yo? Ang init. Parang may mali. Baka nainom to. Nang hindi dapat inumin. Parang may nararamdaman kang hindi maganda. Halika, dadalhin kita sa doktor. Nakaligtas ka nung huli pero ngayon. Hindi na kita palalampasin. Hoy gwapo, 128 ang tibok ng puso mo, 38.5 ang lagnat mo. Kung magpapatuloy ka, baka isipin kong hinihingi mo ang mas mabisang paraan para gumaling. Walang mali, tama ang hinala mo. Bitawan mo ako. Ibaba mo ko. Kalmahan mo. Pwede muna tayong mag-usap. Sabihin mo kung sino ka. Saka tayo mag-uusap. Wala nang saysay tong tarantadong to. Paano tayo mag-usap? Ah, nga pala. Pwede nating samantalahin to para mapabalik siya sa Shen Corp. Kung gusto mong malaman kung sino ako, magtrabaho ka sa Shenshi Group. Shenshi Group. Nagtatrabaho ka sa Shenshi Group. Nadetect ang host. Nagulat si Shen Sijin. Nakakuha ng 2 buwang habang buhay. Kasalukuyang progreso, 35%. Tingnan mo, sinabi ko na sa iyo. Pwede mo na ba akong pakawalan? Pakawalan ka. Mula nang unang makita kita. Ayaw na kitang pakawalan. Nadetect ang host. Nagulat si Shen Sijin. Nakakuha ng 3 buwang habang buhay. Kasalukuyang progreso, 40%. Hindi seryoso ang sistema, hindi rin siya seryoso. Wala man lang seryoso. Lola, hindi ba hahanap ka na mapapangasawa ko? Nasaan na? Ano yun? Lola, bakit ganyan ang lig mo? Kagat ng lamok. Matanda ka na, huwag kang palaging nagpapanik. Baka ikaw pa ang makastress sa akin. May lamok ngayon. Lola, ikaw ba?
Pa sa sarili mo kang naghahana? Nadetect ang host. Nagulat si Shenling. Nakakuha ng 3 buwang habang buhay. Kasalukuyang progreso, 40%. Nako, baka may alam na si Shenling. Nako, masisira ang reputasyon ko. Masisira. Lola, maikli lang ang buhay, ilang dekada lang. Ang buhay mo naman, nagsisimula ng mag-countdown. Minsan, okay lang naman na mag-enjoy sa ngayon. Ano ibig sabihin? Lola, matagal nang pumanaw si Lolo. Ang mga aw mo, paunti na ng paunti. Kung gusto mong humanap ng kasama, pwede naman. Ano ba iniisip mo? Lola, pa ito sa ikabubuti mo. Kahit hindi kami ni magkaroon ng saya. Sana ikaw ay maging masaya. Akala mo ba, tulad mo akong love-obsessed? Teka, sa sinabi mo, iniisip mo pa rin. Si Muyi, di ba? Nako naman, sige, pakinggan mo to. Makinig kang mabuti. Pakinggan mo ang hidwaan. Sa pagitan ninyong magkapatid, yan sa puso mo. Ano ba talaga si Muyi? Pagkatapos nito, siguradong sasabog ang shock meter. Makalipas ang 2 araw, ayayain ko sina Shenling at Shen Sijin nang sabay. Ano ang nangyari? Naghang ba ang sistema? Bakit ang tagal walang response? Mula nang ilabas ni Mui, ang picture nila ni Guyan Sing, alam ko na, may iba siyang hangarin. Kawawa naman si Lola. Nag-aalala pa para sa akin. Nagtanga-tangahan ako na matagal, dapat na kong magising. Tapos na akong makinig. Hindi ka ba nagulat? Lola, naiintindihan ko na. Huwag kayong mag-alala, sa hinaharap. Hindi na ako lalapit kay Mui. Nauna kong inilabas. Siguradong sobrang bilis ng pagtaas ng shock value kahapon. Kaya ngayon, hindi na tumaas. Maling hula. Mabuti naman kung naintindihan mo. Hindi na sayang ang pagod ko. Tawagin natin si Jin pabalik. Ang negosyo ng pamilya Shen. Dapat ang mga apo ng Shen ang magmana, di ba? Saj, susunod ako kay Lola. Si Guyan Sing na iyon, gustong gibain ang Shen family. Hadlangan ang plano kong maging mayamang tamad. Walang pag-asa. Sabi mo babalik ka sa Shen Corp. Si Jin? Nakalimutan mo na ba kung paano ka pinalayas? Anong tulong ang kailangan mo? Mabibigay ko. Sa kakayahan natin, mababawi natin ang Shen Corp. Salamat pero hindi muna. Buhay pa si Lola at iniisip pa rin niya ako. Ayokong magalit siya. At saka, Kung gusto mong malaman kung sino ako, magtrabaho ka sa Shen Group. At saka ano? kaunti na lang ang oras ni Lola. Gusto kong bumalik sa Shen family, samahan siya sa huling paglalakbay. Ang ibang bagay, pag-usapan natin mamaya. Bakit hindi pa mamatay? Tong matandang to? 1 bises, 2 bises. Sinisira ang mga plano ko. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mabilis siyang mamatay. Lola, Shenling kuya? Bakit kayo nandito? Sinusundo ko si Jin para umuwi. Lola, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na maaga kayong darating? Noong nakaraan, nakalayas ka. Ngayon, hindi na kita pahihintulutang makatakas. Sabi ng kuya mo, babalik ka raw sa Shen Corp para magtrabaho. Dinala niya ako ngayon para sunduin ka at pauwiin. Kuya, Ang Shen Corp ay negosyo natin. Dapat tayong 3 tagapagmana. Ang magpapalago at magpapalakas. Hindi pwede. Ang usapin ng pamilya namin, bakit ka nakikialam? Dayuhan ka. Walang modo. Lumabas ka. Lola, nitong mga nakaraang taon, si Yansing ay hatol sa trabaho. Kumikita lang siya, kaya siya kumilos. Ano ba ang karapatan niya? Natulungan ka ng walang dahilan? Lola, ako at si Sijin ay matagal na magkaibigan. Hindi kayang sukatin ng pera. Ang aming relasyon. Si Sijin ang nagmungkahi na magtayo ng kumpanya noon. Hindi mo pwedeng iwanan ito ng ganun na lang. Ano? Gagawin ko ang credit card ko. Lola, wala po akong ganoon. Paano mo nasabi na wala? Paulit-ulit mo binabanggit ang pakiramdam. At sinasabi mong si Jin ang nagmungkahi. Kung hindi yan paggamit ng moralidad para pilitin, ano ka? Nung natayo kayo ng kumpanya, hindi ka ba kumita? Sijin, tulungan mo akong kausapin si Lola. Lola, si Yansing po. Hindi na ako kaya, kailangan ko pumunta sa ospital. Gusto mong samantalahin ang pagiging mabait niya? Hindi pwede. Matanda, mabuti nga at namamatay ka sa gali. Lola, ano po ang nararamdaman nyo?
Si Jin, siya. Tinitigan niya ako. Ako, hindi. Yansing, kahit hindi alam ni Lola ang buong kwento. Hindi mo siya pwedeng tratuhin ng ganyan. Matanda na siya. Ano ba ang pinagtatalunan mo sa kanya? Tama na si Jin at ikaw ang nagtayo ng kumpanya. Pero kung ayaw mo at wala kang pakinabang, makakapagtatayo ba kayo? Paulit-ulit mong sinasabi na responsibilidad ni si Jin. Ano ba ang tingin mo sa kanya? Parang hayop. Wala po akong ganoon. Meron ka. Talagang meron. Sinabi ko lang. Ang totoo, tinitigan mo na ako sa harap nila. Kung wala sila, babatuhin mo na ako. Ikaw, wala kang sinasabi. Tingnan mo, 3 sila, ganyan ang pagsasalita sa akin. Ikaw na isang dayuhan, ang lakas ng loob mong sabihin na wala akong sinasabi. 80 taon na akong nabubuhay, ngayon lang ako na insulto ng isang dayuhan. Ay nako, hindi na ako mabubuhay nito. Yansing, sobra na yan. Kahit may hinanakit ka sa akin, maintindihan ko. Pero kung hindi mo nirespeto si Lola, baka hanggang dito na lang ang ating pakikipagtulungan. Si Jin, narespeto ko po si Lola. Guyan Singh, kung may mangyari kay Lola, papatayin ko ang buong pamilya mo. Hindi na ako kaya, kailangan ko pumunta sa ospital. Lola, huwag po kayong matakot, dadalhin na namin kayo sa ospital. Matandang babae. Kuya, bilisan mo, dalhin mo ako sa ospital. Bakit sa ospital? Uwi na tayo. Hindi ba sa ospital tayo pupunta? Ang ganda-ganda ng pakiramdam ko, bakit pa ako pupunta sa ospital? Uwi na tayo. Kanina kasi, hindi ba? Lola, hindi naman kaya nagkukunwari ka na naman. Sinasadya mo bang pag-awayin kami ni Yansing? Kung sasabihin kong lahat ng ito ay para sa ikabubuti mo, maniniwala ka ba? Kung sasabihin kong lahat ng ito ay pagkakataon lang, paniniwalaan mo ba? Lola, parang habang tumatagal kong tinitingnan kayo. Lalo akong nagkakaroon ng pamilyar na pakiramdam. Anak ng tukwa. Ako ang lola mo, syempre pamilyar ka sa akin. Kanino ka ba dapat pamilyar? Hindi lang ibig sabihin. Huwag kang laging nag-aalala ng walang dahilan. Kapag kasama mo si Guyansing, sigurado hindi maganda ang matututunan mo. Sa susunod, bawasan mo ang pakikisama sa kanya. Sa totoo lang, mabuti naman talagang tao si Yansing. Halika. Makalipas ang 2 araw, ay anyayahan ko sina Shenling at Shen Sijin. Umanap ka ng pagkakataon para painumin ng gamot si Shenling. Dalhin mo si Shenling sa kwarto. Pagkatapos, ay ililigaw ko si Shen Sijin papunta roon. Sa ganoon, isipin ni Shen Sijin na target siya mismo ni Shenling. At tinagaw ang babae ko. Gagawin kong magkaaway silang dalawa ng tuluyan. Lola, saan nanggaling ang recording na ito? Kung ano man ang gusto ko, makukuha ko. Kagabi, nasa bar kayo. Yun ba ang importante? Ang kulit ng batang to, hindi makahuli ng klaro. Kagabi, ganyan ang suot ninyo. Nasa bar kayo. Na-detect, ang host ay nagulat sa 2 tagapagmana. Nakakuha ng 3 buwang karagdagang buhay. Naku. Si Shenling, ang daldal. Kung magpapatuloy pa siya, mabubunyag ang lahat. Hindi na ako makakayanan. Lola. Kuya, bilisan mo. Dalhin natin sa ospital. Doktor, kumusta na si Lola? Bakit biglang nagbago ng ganito ang kalagayan ng matanda? May na-stress ba siya? O kaya naman noon pa? May espesyal na nangyari? Mukhang talagang lumala ang kalagayan ni Lola. Mas mabuti kung mananatili ang matanda sa ospital para sa komprehensibong pagsusuri. Naintindihan na namin ang kalagayan ni Lola. Kung ganon, huwag na nating pahirapan pa siya. Kaunti na lang ang natitirang araw ni Lola. Kaya pala nitong mga nakaraang araw. Ang dami niyang kakaibang ginagawa. Sana nga. Huwag nang magpahirap sa matanda, huwag na ang mga pagsusuri. Ano ba ang nangyayari sa pamilyang ito? Lalong gumaganda ang pangangatawan ng matanda. Hindi ba't mabuti iyon? Talagang lalong gumaganda ang pakiramdam ko. Bakit nagsisinungaling ang doktor na ito, pero mabuti na rin ito? Sa pagkakataong ito, agad na ayusin ang posisyon ni Bunso. Sa kumpanya, para tuluyang maiwasan. Ang pag-aaway ng dalawa, ako talaga ay isang ordinaryong maliit na henyo. Lola, Narinig ninyo ang katawan ko ngayon. Ay hindi kayang magdusa ng kahit kaunting paggulo habang maihininga pa ako. Hayaan si Jin na magkaroon ng matatag na posisyon sa pamilya Shen. Bago ako mapanatag, huwag kang mag-alala Lola, ang buong Timog Sina ay ipapamahala ko kay Sijin. Kuya, ibibigay mo sa akin ang pinakakumikitang rehiyon. Kayong dalawa. Sa totoo lang, lahat ng ito ay matagal nang inihanda para sa iyo. Walang pagkakataon na sabihin, ngayong ang hindi pagkakaunawaan ay naayos na, Bunso, tayong magkakapatid, ay gagawing mas malaki at mas malakas ang Shen. Kuya, ikaw at si second brother, hindi ba't lagi ninyo akong ayaw?
Sino ang nagsabi sa'yo? Noong dinala kita pabalik sa pamilya Shen, ako ang nagmungkahi. Naalala mo ba? Paano ko malilimutan? Noong ako ay iniwan ng aking mga tunay na magulang, ako ay may mataas na lagnat. Nagkaroon ng pantal-pantal sa buong katawan, muntik nang mamatay sa ilalim ng tulay. Ikaw at si second brother ang kumuha sa akin. Pero pagkatapos, hindi ko alam kung bakit tayo ay lumayo ng lumayo. Sa totoo lang, ako as si second brother, hindi lang namin alam kung paano makisama sa iyo. Palagi kang tahimik, at medyo malayo ang loob. Natatakot kami na baka may masabi kami na hindi angkop at magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Hindi namin inakala na sa paglipas ng panahon, magkakaroon ng ganitong malaking agwat. Bumalik ka na bunso, magtulungan tayong lahat. At magtagumpay. Sige, kuya. Magandang araw ito, halika tayong tatlo. Ay magdiriwang ng sama-sama. Lola, ikaw gumaling ka na naman. Nadetect ng system na nagulat ang host sa 2 tagapagmana. Nakakuha ng 3 buwang buhay. Ang pag-unlad ngayon ay lalong bumagal. Mukhang kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Pagdiriwang, hindi pwedeng mawala si second brother. Halika, samahan mo akong hanapin si second brother. Kumain ka, bakit ka nakatitig sa akin? Lola, ang mga junk food na ito, hindi mo pwedeng kainin ngayon. Hayaan mo siyang kumain, isang pagkain na lang ito. Kain na. Ang saya-saya, kumpleto ang pamilya, masaya at nagkakasundo. Lola, yung brain chip project natin, nakalusot na sa isang mahalagang hadlang. Mag-ipon ako ng business cocktail, imbitahan ang mga magazine at reporters. Sakto pa ilunsad ang produkto natin sa merkado. Sakto at nakabalik na si third, tulungan niya si second. Sa pag-ayos ng cocktail na ito. Huwag kang mag-alala, kuya, ako na ang bahala. Mabuti. Nakakatuwang makita kayong magkakapatid na nagkakasundo muli. Hindi na inaalala ang nakaraan. Tara, para sa patuloy na pag-unlad at paglakas ng Shen Clan. Tagay, Saan kaya nakuha na matandang yon ang recording? Nagdududa na sa kin, yung tangang si Shen Sijin. Boss Gu, bukas sa Westcliff Hotel ang business cocktail ng Shen Clan. Ayon sa insider, puro business elites ang inimbita nila. Parang may kinalaman sa brain chip project. Noon, ginamit ninyo ang dugot laman ng mga magulang ko at ng Gu family. Paagawin ang brain chip project. At ngayon, kayang-kayang buhayin ulit? Shen Clan, hindi ko hahayang magtagumpay kayo. Narito na ba ang lahat ng mayano siya? Opo, Boss Shen. Wala talagang record tungkol sa kanya sa Shen Clan. Bakit niya sinabing magtatrabaho siya rito para malaman ko kung sino siya? May iba pang dahilan yan. Siya, yon. Si Lola. Hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa akin itong mga nakaraang araw. Palagi akong nagkakamali ng nakikita. Para akong binabangungot. Ang ganda ng dating niya. talagang pang number 1 sa China ang cocktail. Ang ganda ng setting. Hindi ito nahuli sa kahit anong event na napuntahan ko. Magaling ang ginawa ni na second at third. Kuya, hindi ba't natatakot si Lola sa ganitong mga okasyon? Paano siya naging ganito kagaling at comfortable dito? Kahapon nang umuwi ako, nag-research ako ng mga related na info. Bigla akong naging malinaw ang isip. Bumalik ang gana sa pagkain. Sumiklab ang enerhiya. Nabaluktot ang perception ng oras-espasyo. Nag-breakthrough ang quantum consciousness. Sumobra ang sensitivity ng mga pandama. Malaki ang nagbago sa paan ng pagsasalita. Tugma ang mga sintomas. Ganito ba talaga? Dati, ayaw na ayaw ng matandang babae nito sa pagpapakita sa publiko. Ngayon lang siya pumayag dahil ito ang unang public appearance ko pagkatapos bumalik sa Shen. Siguro kaya pumayag ang matanda ay dahil dito. Narinig ko, malapit nang mamatay, yang matandang babaeng ito ng Shen. Saan pa siya kumukuha ng lakas para sumali sa party? Ang lakas ng katawan ni Lola Shen, parang puno ng cypress. Kasing tibay ng Redwood Bank sa Silicon Valley sa panahon ng krisis. Ang cypress, malalim ang ugat, nakakakuha ng tubig mula sa lupa. Ang lakas ko naman galing sa 3 tagapagmana. Sa pag-aalaga nila sa akin. Huwag kang magsalita kung hindi mo alam. Parang gusto mo pa akong mabuhay ng matagal. Hindi ako mamamatay, ikaw ang mauuna. Maligayang pagdating sa party ng pamilya Shen. May gagawin pa ako, pasensya na. Sage po. Tama ang mga sintomas. Sa ganitong panahon,
Pinupuri pa rin tayo ng matanda. Lola. Saan ka pupunta? Malapit na lumabas ang paborito mong sikat na artista. Si Lanlan. Huwag mong kalimutan, siya ang pangunahing performer na inimbitahan natin. Hindi ko makakalimutan. Sino ba yung lanlan na yan? Ako. Ang sikat na artista, kailangan ko pa bang magustuhan sila? Ate Lan, 25 minuto na lang bago ka sumalang. Kukuha ba ako ng pagkain para sa iyo? Ako. Allergic sa mani, di ko makakalimutan yan. Sage, hahanap ako, MM. Shen si Jin. Hintayin mo lang ang magandang palabas. Ipapakita ko sa mga kumpanyang nakikipagtulungan sa Shen. Nawala lang ang Shen. Bakit parang pamilyar yung tao na iyon? Siya ba yung sikat na artista na si Lanlan? Hindi naman ganoon kagaling. Kumpara sa akin, malayo pa. Kumusta? Ikaw ba ang assistant ni Miss Lanlan? Ito ang cake na special na inihanda ni Boss Shen. Para kay Miss Lanlan. Ang bait naman ni Boss Shen. Salamat. Walang money. Anong ginagawa mo dito? Ikaw yung assistant, di ba? Narinig ko kay Shendu na espesyal niyang inimbitahan si Miss Lanlan. Para sa akin, gusto ko siyang makita. Ikaw ang matandang babae ng pamilya Shen. Lanlan, Sino yan sa labas? Pasok ka na. Etlan. Ito ang matandang babae ng pamilya Shen. Fan mo siya. Kumusta? medyo average ang skills, pero ang taas ng air. Nung ako'y best actress. Maliit ka pa lang noon. Etelan, anong nangyari sa'yo? May problema sa cake. Ito'y galing kay Boss Shen. Espesyal na inihanda para sa inyo. Paano may problema? Galing kay Boss Shen to. Assistant ni Boss Shen. Kaninang umaga espesyal na dinala sa akin. Sabi galing kay Boss Shen. Espesyal na inihanda para kay Atlan. Walang money. Ano ba naman tong Shen? Paulit-ulit naming sinasabi. Ganito pa rin kayo. Nagka-allergy si Atlan. Sabi ko na nga ba pamilyar yung tao? Talagang sadyang ginulo ni Guyansing para hindi makapag-perform si Lanlan. Sinira ang maingat na inihandang party ng boss. Kung ang partner ay magalit at mag-withdraw ng pondo, malulugi ang Shen. Hindi pwede. Huwag nating hayaang magtagumpay si Guyansing. Anong guo Shen yan? Ngayon din, dapat kayong magpaliwanag sa amin. Nene, kung sasabihin kong yung nagdala ng cake kanina ay hindi taga Shen, maniniwala ka ba? Ikaw, masyado kang makapal ang mukha. Sige, hahanapin ko ngayon ang organizer ng party para makita ng lahat kung paano trinato ng Shen. Ang bisita nilang EIE. Hindi mo dalhin sa ospital ang artista. Dito ka pa nagwawala. Akma ba yan? Buhay o pera ang mas mahalaga? Ikaw, wala akong pakialam sa matandang to. Bitawan mo ko. Aba, makipag-away ka sa akin. Ipakita ko sa'yo kung ano ang totoong gulo. Aray, anak, papatayin mo ko. Hindi kita tinulak, ikaw ang nahulog. Nene, tinulak mo ko, bakit hindi mo aminin? Ako. Tingnan nyo. Assistant ng artista. Inaapi ang lola kong 80 taong gulang. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto mong mangyari? Hindi ang sanhi ng Shen ang allergy. Kayo ang nagtulak sa akin kaya ako nabagsak. Pareho na tayong may kasalanan, ngayon paalalahanan mo ang iyong assistant. Nadalhin ka agad ka sa ospital, hindi ko ito pag-usapan. Hindi ko rin pag-usapan ang inyong panunulak sa akin. Ibaba mo ang kamera. Mangako kang hindi ito ipapalabas at hindi ka magkakagulo sa piging. Sasara ko na ito kung hindi tatawag ako ng pulis. Matandang walang hiya, tumahimik ka. Sige, sumasang-ayon ako, ibaba mo ang kamera, at isa pa. Huwag ipapalabas ang video, huwag ipakita kaninuman. Ang itsura kong ito. Sige, ngayon, dahan-dahan kayong umalis. Ngunit paano na ang pagtatanghal? May 20 minuto na lang, at magsisimula na ito. Huwag mo nang alalahanin, ako ang magpapaliwanag.
Isang hakbang na lang, anong gagawin? Na-detect ng sistema na nagulat ang host kay Shendu. Nakakuha ng 3 buwan na buhay, kasalukuyang progreso. 35%. Ginang, saan ka pupunta? Hintayin mo ako sandali, mamaya na lang kita hahanapin. Anong nangyayari sa elevator na ito? Bawat palapag ay humihinto. Sa wakas umalis na. Nakakapanatag na ako. Ginang, saang palapag ka galing kanina? 18 palapag. Na-detect ng sistema na nagulat ang host kay Shendu. Nakakuha ng 3 buwan na buhay. Bakit ka bumaba? Sinasamahan ko ang sikat na artista na si Lanlan. Hindi siya. Na-detect ng sistema na nagulat ang host kay Shendu. Nakakuha ng 3 buwan na buhay. Hindi siya. Umalis na siya. Paano na ang pagtatanghal? Kumain siya ng peanut cake at nagka-allergy. Sinabi niya ibinigay mo ito sa kanya. Ako? Na-detect ng sistema na nagulat ang host kay Shendu. Nakakuha ng 3 buwan na buhay. Ang progresong ito, dapat pwede nang maging bata ulit, di ba? Paano mo nalaman ito? Bakit hindi ko alam? Alam ba ng pangatlo? 10 minuto na lang, pagtatanghal na niya. Umalis na siya. Paano na ang pagtatanghal? Binabati kita host, nakakuha ng kabuwang mahigit 1 taon na buhay. Random na gantimpala, pagbabalik sa pagkabata, 2 oras. Naipadala na ang karanasan, simula ng countdown ng pagbabago, 10 minuto. Sige, aabot pa tayo sa pagtatanghal. Bakit ka pa nagtatanong? Di ba dapat nagmamadali ka na? Mag-isip ka ng solusyon. Bakit mo ako sinusundan? Gusto mo bang tumulong ang matandang ito sa pag-awit mo sa entablado? Hindi. Wala rin mangyayari kung aakyat ka. Ikaw na lang, tawagan mo ang mga kakilala mo. Maghanap ka ng makakapalit agad. Teka, kung ako ang magtatanghal. Di pwede tong suot ko. Mahahalata tayo. Hala. Ayan na. Nin, pwede bang? Bilhin ko iyang damit mo. Lola, hindi naman kasya sa'yo yan. Kung gusto ng lola, kakasya yan. Ngayon, di na kumakain ang mga dalaga. Ang papayat ninyong lahat. Anak, yung Lanlan na inimbita mo, na ospital dahil sa allergy sa kinain. Kanina pa ako sa baba, tumatawag sa ibang artista. Ang pinakamabilis, 1 oras pa bago makarating. Sunod na ang segment ni Lanlan. Anong gagawin natin? Bakit ngayon mo lang sinabi ito? Napaka-importante nito. Nandito ang mga pinakamalaking partner ng Shen Corporation. Paano ka nakaganito sa napakahalagang sandaling ito? Napakalaking pagkakamali. Kanina ko lang din nalaman. Si Lola ang nagsabi sa akin. Si Lola. Kanina pa umakyat si Lola. Saan na siya ngayon? At saka, mulay ka negatibo, 18 palapag hanggang sa baba. Hindi man lang nahingal. Mas mabilis pa sa akin. Ano? Napukaw ang pagkamangha ng host sa 2 tagapagmana. Nakakuha ng 3 buwang buhay. Kasalukuyang progreso, 55%. Tatlong to. Anong chismis na naman ang pinag-uusapan nyo? Grabe naman ang pagkamangha nyo. At ngayon, pakikuhaan natin ng masigabong palakpakan si Binibining Lanlan. Magsisimula na ang palabas. Shen Corporation. Titingnan ko kung paano nyo itutuloy. Ang inyong chip project. Nasaan na? Bakit di pa lumalabas? May problema kaya? Kung di nila maayos ang simpleng reception, mukhang wala na silang mukhang ihaharap sa lungsod na to. May malaking investor daw ang Shen sa project na to. Mukhang mawawala na sa kanila ang proyektong to. Sana magustuhan nyo ang regalo ko. Anong gagawin mo? Akyat ako para magpaliwanag. Paano nangyari yon? Sino siya? Siya pala yon? Na-detect na nagulat ang 3 tagapagmana ng host. Nakatanggap ng 8 buwang buhay. Kilala mo siya. Sino ka talaga? Mukhang malaking halaga ang inilabas ng Shen family para sa mananayaw na ito. International level pala. Ang sayaw niya, malambing pero may lakas, mas maganda pa. Ay sa kay Lanlan. Ang ganda, sobrang ganda talaga. Mamaya, dapat kong ituos. Ang 3 magkakapatid na Shen. At tanungin ko sila kung saan nila nakuha ang mananayaw.
Okay, ang galing. Third brother, ikaw ang nag-arrange ng mystery guest? Magaling sumayaw. Magaling. Ako rin. Ang taong nabighani. Salamat sa mananayaw na nagdala ng napakagandang sayaw. Ngayon, sana ay Kailangan kong umalis agad, hindi pwedeng malaman niya. Bitawan mo ako. Kung sisigaw ka pa, gagamitan kita ng ibang paraan. Para mapatigil ka. Bakit ka nandito? Tinawagan ako ng event team para tumulong sa emergency. Sino sa event team? Sabi ni Boss Shen. Si Shendu ang nakatawag sa'yo. Sa totoo lang, kahit sino pa yan, basta. Bayad ako, trabaho ko ito. Kanina lang sinabi ni Shendu sa akin na may problema. Marami siyang tinawagan, walang available. Shendu, pinag-isip kita ng paraan. Ganito ba ang paraan mo? Hindi na makapag-imbento, kailangan mo ba? Nang tulong ko para mag-isip. Kahit paano, ako ang sumagip sa inyo, hindi mo dapat. Ganito ang trato sa tagapagligtas mo. Una, sa bahay ko ka nagpakita. Pangalawa, sa bar na pinuntahan ko. Pangatlo, sa party sa bahay ko. Napakaraming coincidence sa mundo, lahat nangyari sa'yo. Sabihin mo, sino ka talaga, ano ang layunin mo? Ay, ang tarantadong ito. Naloko ni Guyansing na gago. Pero ang talino niya. Sa akin ginamit. Ako. Bitawan mo ako, gago, bitawan mo. Kung hindi ka magsasalita, gagawa tayo ng ibang bagay. Sasabihin ko. Sabihin, May kaugnayan ako sa pamilya niyo. Ang kaugnayan na iyon ay... Buti na lang dati, nag-hire ang manager ko ng guro sa martial arts. Tinuruan niya ako ng ilang moves. Kukunin ko muna ang pantalon, baka habulin mo ako. Dito ka na lang, isip-isipin mo yan. matutulog ka tapos tatakas. Sa susunod, hindi kita palalampasin. Grabe, kinabahan ako ngayon. Akala ko masisira ang lahat. Buti na lang dumating yung babae. Nasave niya ang sitwasyon. Ngayon, ang mga kumpanya. Maganda ang impression sa atin. Lahat pumirma at nag-invest. Kunti na lang ang oras, baka bumalik ako sa dati. Puputok ang palda ko. Di ba yun, yung babaeng sumayaw sa taas? Tara, pasalamatan natin siya. Bakit tumakbo siya nang makita tayo? Sigs na, may suot siyang belo. Siguro ayaw niyang makipag-usap. Sabihan mo na lang ang staff. Bayaran siya ng double. Kunin muna natin si Lola. Muntik ko nang makalimutan, Lola, ipaimbestiga mo. Kung sino yung babaeng sumayaw sa party ng mga Shen. Sino ba talaga siya? Nakatakas na naman ang mga Shen. Hindi ito pagkakataon lang, may koneksyon yung babae at ang mga Shen. Lola, bakit ka nasa bahay? Hindi masaya ang party, umuwi na ako. Lola, okay lang ba katawan mo? Umakyat ka ng 18 TA floor. Tapos hindi ka namin mahanap, akala namin. Nahimatay ka na naman saan-saan. Anak ng tupa, di ba pwedeng maganda ang asahan mo? Lola, ako. Pwede bang malakas at matibay pa? Pagod na ako. Matutulog na ako, nakakainis kayong magsalita. Nakalusot na naman ng isang araw. Nakita nyo naman, ang mga sintomas na nakalista rito. Halos lahat meron si Lola. Ibig sabihin, kunti na lang ang natitirang buhay ni Lola. Noong isang gabi, lumabas si Lola ng hating gabi. Hinala ko, kasama niya si Mang Wang. Dahil gusto ni Lola. Sa tingin ko, ang ibig mong sabihin, hayaan si Lola na magkaroon ng relasyon kay Mang Wang. Ano ba? Patay na ang asawa niya ng 20 taon. Sa loob ng 20 taon, pinagod ni Lola ang sarili para sa atin. Kunti na lang ang natitirang buhay niya. Anong masama kung gagawin niya ang gusto niya? Lumalabas si Lola sa gabi. At ang suot niya. Kakaiba.
Sino ka ba talaga? Bakit tuwing lumalabas siya, kasama si Lola? Nawala ang oras na nag-overlap at bakit? Parang nakilala ko na siya dati, sino ba talaga siya? Ano ang koneksyon niya kay Lola? Shenling, narinig mo ba? Ano ang sinasabi? Sabi ni Shenling, hayaan si Lola at si Lolo, wang na magkarelasyon. Ha? Ang mga batang to, mabagal ang progress ng shock nila. Hindi pwede to, naabala ang pagiging bata ko. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Ano ang susunod na gawin para magulat sila? Kayong tatlo, bakit nandito kayo? Hindi ba kayo nagtatrabaho? Lola, matagal na kayong magkakilala ni Lolo Wang. Alam nyo na ang isa't isa. Mula ngayon, magkarelasyon na kayo ni Lolo Wang. Wala kaming tatlong masasabi. Ano yan? Wala kayong masabi pero meron ako. Hoy, Nay, kahit medyo humina ka na. Hindi kita ipagkakait, tayo na lang. Tigil! Anong hindi mo ako ipagkakait? Ako ang may ayaw sa'yo. Anong meron ka? May pera ka ba? Mas maganda ka ba sa kin? Dati mo kong sinabihan na ako raw ang ano mo. Ano yon, soulmate? Na-detect, nagulat ang tatlong tagapagmana. Nakakuha ng 2 buwang buhay. Nagulat pa sila dito. Hindi ko naman papayagang. Maging dahilan to para pumayag akong makipagrelasyon sa matanda. Hindi talaga, wag na lang. Alam mo ba kung paano spelling ang soulmate? Makipagrelasyon ka, hindi ka naman responsable, wala kang hiya. Nay, ano ba ang gusto mo? Kotse, bahay, pera. Lahat meron. Yang konti mong pera, ipang pension mo na lang. Sa edad kong to, ano bang mapapala ko sa'yo? Edad mo ba o yung hindi ka naliligo? Nay, amoy mo ba ako? Naliligo naman ako. Kahit maligo ka pa, hindi ko type ang ganyan. Ano bang type mo? Gusto ko. Yung katulad niya. Na-detect, nagulat ang tatlong tagapagmana. Nakakuha ng 2 buwang buhay. Ah, ganito pala ang gusto mo? Wala kang respeto sa edad. Ayoko nang sinasabi mo, bakit ba pwedeng matanda ang maghanap ng 20? Pero pag matandang babae ang maghanap ng 20, hindi na pwede. Mas maganda ang bata, masarap kausap, gusto ko ang ganyan. Ikaw ay. Na-detect, nagulat ang tatlong tagapagmana. Nakakuha ng 2 buwang buhay. Lola, hindi ko gusto yan. Makipagtulungan ka, lalagyan kita ng malaking pera. Seg. Gusto ko yan, ano naman? Ikaw ang maling halimbawa, nagmana sa'yo. Tapos na. Tawagan mo ako, alis na ako. Sabihin, kaninong ideya ang nangyari ngayon? Ginang, iniisip ko. Anong iniisip? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Huwag kang mag-alala sa mga walang kwenta, matanda na ako. Gusto niyo pa ba akong maghanap ng matandang lalaki? Ayaw. Kaya naman, pag may oras kayo, mag-isip kayo ng mabuti. Paano paunlarin ang negosyo? Naghihintay pa ako para kumain at uminom, maglibot sa buong mundo. Ano raw sinabi ng ginang? Maglibot sa mundo, parang. Mas mabuti, isipin natin kung paano matupad. Ang huling hangarin ng ginang. Kailangan kong bilisan, kung hindi, mapapahamak ako ng tatlong iyan. Paano ba mabilis? Para magulat ang tatlong iyan. Mag-live ng sayaw, hindi yan ang forte ko. May idea na ako. Ang sayaw mo, hindi rin maganda, ikumpara mo sa akin. Malayo. Lola, ang square dance ay doon. Bakit? Hindi ba pwedeng mag-street dance ang lola? Noong marunong mag-street dance ang lola, hindi ka pa pinapanganak. Lola, huwag kang magulo, nasaan ang anak mo? Tawagin mo na. Pa, umuwi ka na.
Mga kasama, ngayon magsasayaw ako ng street dance. Palitan niyo ang musika. Ano? Ay, ang traffic niyo, hindi rin maganda. Huwag kayong mag-alala, nandito ang lola, sa isang saglit, dadami ang tao. Lola, huwag kang magbiro, baka masakit ang likod mo. Lola, sa edad mo, kahit tumalon ka lang, baka tumawag pa ng 120. Maganda ang suot niyo, pero ang pag-iisip niyo, luma na. Gusto niyo ba, magsindi ako ng electronic incense? Para sa panahon ng bound feet. Ang galing mo, Lola, saan mo naman natutunan yan? Marami akong alam, lola. Ipapakita ko sa inyo ngayon. Lola, huwag kang magulo, kung may mangyari sa'yo, hindi namin kayang panagutan. Ay, huwag kayong mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Hintayin niyo na lang, makikita niyo. Lola, talagang hindi pwede yan. Subukan mong pasayawin ang lola. Hindi kaya yung speed version ng square dancing o baka naman speed version ng Tai Chi. Ay, etong init ng ulo ko. Ngayon lang, ipapakita ko sa inyo. Kung ano ang ibig sabihin ng tunay na lola. Buksan ang live. Siguradong viral 2. Kailangan mag-video. Tiyak na mag-viral 2. Apo, halika. Patugtugin mo ang Giphy para sa lola. Lausan, salamat sa iyo sa huling cocktail party. Napaka-successful. Simula ngayon, ang malalaking business negotiations ng kumpanya ay sayo na. Salamat, kuya. Tingnan nyo. Si Lola, nagli-live at sumasayaw ng street dance. Woo, ang galing. Viral to sigurado. Host, na-shock ang tatlong tagapagmana. Nakakamit ng 2 buwang buhay. Ang galing ng lola na to, di pangkaraniwan. Siguradong sisikat tong lola. Sumabog ang live natin. Congratulations, host. Nakamit na ang kabuwang lagpas isa taong buhay. Random reward, 2 oras na return to youth experience na deliver. Simulan na ng countdown para sa pagbabago. Naman? Hahabulin na naman buhay ko. Lola, saan ka pupunta? Ay, huwag kayong lumapit. Kayo na lang sumayaw. May gagawin ako, aalis na ako. Kuya, parang hindi normal si Lola. Yung libingan natin. Kailangan na maghanda. Nga. Ito yung galaw ni Lola. Paano naging kapareho niya? Ginagago ako ng sistema. Walang oras umuwi. Buti na lang walang tao sa bahay. Lola, Wala na. hindi ikaw si Lola. Sino ka? Tapos na talaga. Ang tagal nating hindi nagkita. Swerte, nagkita ulit tayo. Ikaw. Host, na-shock si Shen si Jin. Nakakamit ng 2 buwang buhay. Kasalukuyang progress, 85%. Ganitong klaseng shock, ayaw ko talaga. Bakit ka nasa bahay ko? At suot mo pa damit ni Lola? Nasaan si Lola? Wala sa bahay. Lausan, kanino ka nagsasalita? Ngayon, tingnan natin kung saan ka tatakas. Gusto mo bang matulog? Ano ba talaga? Huwag kang magsalita. Mas kaaya-aya ka. Kapag hindi ka nagsasalita. Ang bilis naman. Siyempre, hindi na ako makapaghintay. Matutulog ba tayo o hindi? Hay nako, bakit ba sa tuwing magkikita kami? Sa kama ang bagsak. Pero ang ganda talaga ng Janice niya. Pagkatapos niya akong kantutin, suot lang ng palda, takbo na agad. Ano ba akala niya sa akin? Lola,
Kailan ka pa natuto mag-street dance? Lola, noong sumasayaw pa ako, hindi mo pa alam kung nasaan ka. Lola, bakit kagabi hindi ka umuwi? Ako. Pagod na ako sa pagsasayaw, kaya diretso na ako sa kwarto para matulog. Lola, sa tabi ng puntod ni Lolo. Bumili ako ng isa pang libingan. Alam mo naman, si Lolo at Alam ko. Kasama ng dating asawa niya ililibing, di ba? Lola. Ano? Gusto mo rin akong ilibing sa tabi nila? Pagdating namin sa kabilang buhay, dalawang babae pa rin ang maglilingkod sa isang lalaki. Napukaw ang dalawang tagapagmana. Nakakuha ng 2 buwang karagdagang buhay. Lola, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, kung mayroon kang anumang kailangan, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko ang lahat para matupad iyon. Konti na lang, malapit nang maging 100%. Nais ko ng libing na hindi pangkaraniwan. Paano naman yung hindi pangkaraniwan? Gusto ko ng 20 gwapong lalaki ang maghahatid sa akin. Napukaw ang dalawang tagapagmana. Nakakuha ng 2 buwang karagdagang buhay. Walang suot sa ilalim ang kanilang itim na suit. Napukaw ang dalawang tagapagmana. Nakakuha ng 2 buwang karagdagang buhay. Gusto ko ng 20 gwapong lalaki, walang suot sa ilalim ang itim na suit. At sasayaw ng boy group dance sa harap ng puntod ko. Napukaw ang dalawang tagapagmana. Nakakuha ng 2 buwang karagdagang buhay. Lola, ganyan na ba kalaro ang trip mo ngayon? Hindi ko inakala na yung babaeng sumayaw sa party ay may koneksyon pala sa matandang yon. Ipagpatuloy ang investigasyon. Ipadala ito kay Shen Sijin. Gusto kong malaman ang reaksyon niya kapag nalaman niya na may sikretong itinatago ang kanyang lola. Pareho ba sila ng lola niya? Impossible. Pasok. Ito ang ipinadala ni Boss Gu. Bakit niya imbestigahan ito si Guyan Singh? Hoy, Sijin, nakita mo na ba ang mga dokumento? Pinaghihinalaan kong ang babaeng ito ang iyong lola. Gamit na ipinadala para makipag-agawan sa mana. Hindi ko inasahan na pati si lola na mahal ka ay ganito ang gagawin sa'yo. Sijin, huwag kang masyadong malungkot, ganyan talaga sa mayayaman. Ang pag-ibig ay pakitang tao lang, huwag kang mag-alala, bilang kaibigan. Nandito ako para sa'yo. Pupunta ako mismo kay lola para magtanong. Sijin, huwag ka nang magpaloko sa kanila. Hindi sila magsasabi ng totoo sa'yo. Bumalik ka na, tayong tatlo. Magkakasama, walang imposible. Sinasabi nila, magkakapatid, magkakasama, pero ako lang. Ang tunay na nasa tabi mo, Sijin, magising ka na. Ginagamit ka lang nila, niloloko ka, para bumalik ka sa Shen. Paalang hindi ka makipag-agawan sa mana. Ang problema ng pamilya Shen, kami ang bahala. Huwag kang makialam. Pupunta ako kay lola para magtanong. Itong pangatlo, ayaw ako bitawan. Kailangan ko ng perpektong plano. Nakakatakot yung batang iyan. Lola, ano bang perpektong plano ang iniisip mo? Tingnan mo muna ang laman nito. Walang mabuting mangyayari, ano nang ipapakita mo? Makikita mo pag tiningnan mo. Lola, pamilyar ba sa'yo ang babaeng ito? Sinasadya pa talaga akong imbestigahan. Kung alam mo na, sasabihin ko na ang totoo. Ang magandang babaeng ito ay ang inampon ng aking inampon. Natuklasan ang pagkamangha ng host kay Shen Sijin. Nakakuha ng 2 buwang buhay, kasalukuyang progreso 70%. Kaunti na lang ang natitirang panahon ko. Hanapin siya sa panahong ito. Matalino at matapang ang babaeng ito, maganda at mahinahon. Kaya niyang alagaan ka para sa akin. Buti na lang hindi si Lola, nakakatakot. Nagpasya na ako, pag namatay ako, lahat ng aksyon at pera ko ay sa kanya, kasama na kayong tatlo. Ibibigay ko kayong 3 sa kanya. Natuklasan ang pagkamangha ng host kay Shen Sijin. Nakakuha ng 2 buwang buhay, kasalukuyang progreso 72%. Hindi pwede. Bakit? Lola, nasaan na siya ngayon? Dapat personal siyang pumunta, malaking desisyon ito. Malapit na ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina. Umuwi siya para samahan ang kanyang ina. Perpekto ang dahilang ito pag naging bata ulit ako.
Magiging bilyonaryo ako, diretso chill na lang. Ang sarap talaga ng buhay. Pero kahapon ko lang siya nakasalamuha. Ikaw at siya. Kilala mo siya? Mahaba ang kwento. Siya. Kahapon suot niya damit mo, akala ko. Tres. Inapi mo ba yung mabait at magandang loob na dalagita? Wala. Ang bibig ng lalaki, demonyong manloloko. Pakikinggan mo kapag nandito siya, parang nandito ako. Kung aapihin niyo siya, kahit maging multo ako. Hindi ko kayo palalampasin. Alagaan niyo siya ng mabuti para sa akin. Naiintindihan niyo? Huwag dapat malaman ni Lola ang tungkol sa amin. Opo, Lola. Ang bait mong bata. Siya pala yung anak ng ampon nung matandang babae? Opo, Boss Gu. Ano reaksyon ni Shen si Jin? Wala. Parang alam na nila ang katotohanan. Hinayupak kang matanda ka. Paulit-ulit mong sinisira ang plano ko. Akala ko mamamatay na. Bakit pa ang sariwa pa? Halika rito. Sage Boss Gu, ayusin ko na. Matanda. Mas mabuti pang magpakita ka na kay Hades. Lawang, iparada mo sasakyan sa harap. Papasok ako mag-isa. Lola, ang lakas-lakas mo talaga. Baka pagpatingin sa ospital, gumaling ka na. Siyempre, malapit na akong maging bata ulit. Last push na lang, pupunta na ako sa opisina. Hahanapin ko yung 3 loko. Kapag wala sila, dito mataas shock value. Lawang, ang galing mong magsalita. Dagdagan mo, gusto ko yan. Sage. Dahil bumalik si Tres, tulungan mo siya. Shen po ba? Na-aksidente po lola nyo. Pumunta po kayo agad sa ospital. Kuya, ano nangyari? Na-aksidente si Lola. Ano? Na-detect, nagulat ang 3 tagapagmana. Nakuha, 2 buwang buhay. Ano nangyari? Papunta kami sa opisina. Binangga kami ng van. Ang kakaiba ng van, diretso sa amin, di namin maiwasan. Hoy, imbestigahan agad yung van. Doktor, kamusta lola ko? Yung na-aksidente. Na dinala kanina? Umalis na siya. Ano? Okay naman ang driver. Bakit bigla na lang si Lola? Bakit biglang umalis si Lola? Kailangan kong tuparin ang hiling niya. Maghahanap ako ng 20 gwapo. Hindi pa ako nakapag-alaga sa inyo, bakit kayo biglang? Hoy, anong ginagawa nyo? Sinabi ko na, dinala na si Lola. Sa kabilang building, ikalimang palapag ng ospital. Sino nang nagturo sa'yo ng ganyang pagsasalita? Di ba pwedeng isang bagsakan na lang? Saan ang ospital? Sa kabila, ikalimang palapag. Buti na lang okay si Lola. Kung hindi, sampal kita. May tupak ba ang pamilyang to? Lola, okay ba ang pressure? Okay na okay. Ilang taon ka na, Hija? 22 na po. May boyfriend ka ba? Wala po. Wala. Ayos. May 3 akong apo. Pugi lahat, isa't isa. Naku po. Lola, kamusta ka na? Tingnan mo, ito ang 3 apo ko. Gwapo, di ba? Gwapo. Pumili ka ng isa para maging boyfriend mo o kaya kunin mo na lahat. Napukaw ang damdamin ng host, 3 tagapagmana. Nakakuha ng 1 buwang habang buhay. Lola, anong oras na? Nagbibiro ka pa rin. Lola, okay ka lang ba? Kanina, kinabahan talaga ako. Okay na okay ako, walang problema. Huwag kang mag-alala, di pa ako mamamatay agad. Na, di pa mamamatay. May oras pa para maghanap ng mapapangasawa sa atin. Lola, asikasuhin ko muna ito. Tawag na lang kung kailangan mo ako. Kita mo dahil sa inyo. Natakot at tumakbo yung dalagita. Lola, di bagay ang mga biro mo ngayon. Di bagay? Bakit naman? Nasa lahat ng dako ang tadhana. Naiintindihan mo ba? Totoo, ang tadhana ay isang kamanghamanghang bagay. Bunso, nagkagusto ka ba sa dalagita? Hindi. May gusto na ako. Ang gusto ko ay si Lola.
Ang ampon na ampon. Ano? Ayoko na, di na ako makakapag-stay dito sa ospital. Sobrang dami ng gulat ng mga apo. Paano kung mag-transform sila? Lola, saan ka pupunta? Uwi na ako. Ganyan na ang kalagayan ng katawan mo. Gusto mo pang umuwi? Doktor, ano po ang nangyari kay Lola? Ngayong araw kami, kakagawa lang ng kumpletong pagsusuri sa kanya. Masama ang lagay ng kanyang kalusugan. Kayong tatlo, mga kamag-anak ni Lola, di ba? Halika, sa labas na tayo mag-usap. Huwag, dito na lang. Karapatan kong malaman ang tungkol sa katawan ko. Dito na lang. Alam na namin ang kalagayan ni Lola. Lola, maghanda ka na sa isip mo. Sabihin mo na. Kung ganoon ang gusto ninyo, diretsahan na ako. Based sa medical report ni Lola, may mga palatandaan ng simula ng multi-organ failure. Mayroon din siyang mild na diabetes, mild na high blood pressure, at iba pang sakit. Talagang delikado ang kanyang kalagayan. Na-detect, nagulat ang host. 3 tagapagmana. Nakakuha ng isang buwang habang buhay. Puno na. Puno na ang Shenling. Lola, humina na ang mga sintomas ng sakit mo. Lola, ang galing. Talagang hindi normal ang pamilyang ito. Isang matandang babae na ganyan ang edad, ang dami-dami. Organ failure, tapos ang galing pa. Mga kamag-anak, kung ganyan ang ugali ninyo, medyo sobra na yan. Huwag ninyong isiping walang problema ang early organ failure. Pero marami pang ibang sakit si Lola. Kapag pinagsama-sama lahat yan, baka hindi umabot ng 10 taon ang pasyente. 10 taon? Na-detect, nagulat ang host. 3 tagapagmana. Nakakuha ng isa buwang habang buhay. 10 taon. Lola, ano ang gusto mo? Ibibili kita. Gusto ko ng sariling bahay sa Koh Samui. Ayos. Ang galing, Lola. Makakabuhay ka pa ng 10 taon. Ano ang gusto mo? Ibibili din kita. Gusto kong maglibot sa buong mundo. Ayos. Sige na, tapos na yan. Umuwi na tayo. Sandali. Lola. Bakit ang lamig mo sa akin? Wala naman. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ano ang gusto mo? Matutupad ko din. Talaga? Sige, pangako mo sa akin, kahit anong kondisyon ang hingin ko sa hinaharap. Sasang-ayon ka ng walang pasubali. Pangako. Umuwi na tayo, umuwi na. Ang mga tao ninyo, talagang panglaruan lang ang buhay, Doktor. Hindi po ganoon. Doktor, Hayaan mo na siyang umalis, hayaan mo na. Kakaiba ang sitwasyon ng pamilya namin. Normal lang na hindi niya maintindihan. Sige, uwi na tayo. sabi ni Boss Gu, may balita mula sa aming impormante. Buhay pa si Lola Shen, nakalabas na sa ospital. Ano? Ulitin mo, mga walang kwenta. Mga walang silbi. Hindi niyo magawa na maayos ang simpleng bagay na ito. Wala akong pakinabang sa inyo. Lumayas kayong lahat. Huwag na kayong magpakita sa harap ko. Lola, kailangan mong mamatay. Konti na lang. Ano kaya ang dapat kong gawin ngayon? Kailangan ng isang bagay na hindi inaasahan. Ano? Nasaan na siya ngayon? Naku, siya ang bumangga sa akin. Ako, isang matandang babae, ayos lang ako. Paano siya nabangga ng ganito kalala? Nabangga ng ganito, at nakaligtas pa. Isang himala talaga. Lola. Siya nga. Sino kayo? Ikaw pa ang magtatanong kung sino ako. Hindi mo ako kilala, tapos binangga mo pa ako. Aksidente lang iyon. Aksidente. Sa tingin ko, hindi ganoon kasimple. Sino ang nag-utos sa'yo? Para magmagasi Lola? Aksidente talaga iyon. Wala kayong ebidensya. Bakit nyo sinasadyang binangga ko kayo? Tingnan mo. Kung hindi sinasadya, bakit ka sumalungat sa daloy ng trapiko? At wala namang sasakyan sa magkabilang panig. Nakatulog ako. Huling pagkakataon na ito. Kung hindi ka magsasabi, sa pulis na lang kayo magsabi. Hindi ko kayo kilala. I-report nyo ako sa pulis. Kahit i-report nyo ako, tutulungan kami ng aming boss. Ayan, nahulog na ang maskara. Sino ang boss ninyo? Kamalabing 7, may utang ka ng 50,000 piso. Kung hindi ka magbabayad, lalabas ka na agad sa ospital. Sabi mo pa tutulungan ka ng boss mo. Nasa ganito ka na ang kalagayan. Hindi ka man lang niya binayaran. Pagpasok mo sa kulungan, tutulungan ka ba niya? Binata, ang inosente mo pala. Mas mabuti pang sabihin mo na ang totoo. Sagutin ko ang lahat ng bayarin mo sa ospital. Kung hindi, dadalhin ko ang mga bidyong ito sa presinto. Sa susunod, ang buong buhay mo ay sa bilangguan mo na gugugulin.
Ang paamong ito pa ang magpapakain sa pamilya mo, di ba? Ayaw mong masayang lang ito, di ba? Nakita ka namin. Ayarin naming iparanas sa iyo ang pakiramdam ng mabangga. Ipagpaumanhin niyo po ako, mga boss. Napilitan lang din po ako. Huwag nang madaldal, sabihin mo na. Talagang hindi ko alam kung sino yung malaking boss na yon. Narinig ko lang sa mga tauhan niya. Tinatawag siyang Guzong. Guyansing. Siya nga. Si Jin, bakit ka nandito? Bakit mo sinaktan ang pamilya ko? Anong sinasabi mo? Hindi ko naiintindihan. Alam ko na ang totoo, nagkukunwari ka pa rin. Ikaw ang nag-utos kay Muy inaakitin ang kuya ko. Ikaw din ang nagmanipula ng cake ni Lanlan. Ikaw pa rin ang nag-utos na mabangga ang matandang ginang. Talagang bulag ako noon. Kaya ako nagtiwala sa iyo ng ganon. Hoy, si Jin, huwag kang makinig sa kanila. Kaibigan mo ako. Bakit ko gagawin yon? Katarantaduhan. Gusto mo lang samantalahin sila Osan para wasakin ang pamilya Shen. Binrainwash mo siya, pinag-away mo sila, sabi-sabi mo. Tutulungan mo siyang makuha ang Shen Group, pero para sa sarili mo lang pala. Gusto mong wasakin ang Brainchip Project, nakawin ang ACE data ng Shen Group. Gusto mong sirain ang aming pamilya. Kung ganoon na ang usapan. Hindi na ako magsasayang ng salita. Ang Shen Group, ang pumatay sa mga magulang ko, ninakaw ang kanilang gawa. May mukha ka pang magsalita ng ganyan? Shen Group. Babayaran ninyo ng dugo ang inyong ginawa. Guyansing ang pagkamatay ng mga magulang mo. Hindi kasalanan ng pamilya Shen. Tumigil ka. Dahil sa Shen Group. Ninakaw nila ang Brainchip Project ng mga magulang ko. Kaya napilitan silang magpakamatay. Hindi ninakaw ng Shen Group ang Brainchip Project. Noon, nasira ang funding chain ng Yu Group. Para matakpan ang butas. Nakisali sa illegal ang mga magulang mo, wala na silang takbuhan. Kaya lumapit sila sa Shen Group para i-hand over ang project. Nasiis at naliquidate ang Yu Group, nakakulong ang buong pamilya. Ang pagkamatay ng mga magulang mo, walang pumilit sa kanila. Ginawa nila yon para sa kinabukasan mo. Tumigil ka, matandang babae. Akala mo ba maniniwala ako sa sinasabi mo? Ngayon din, ipapadala kita sa impyerno. Matandang ginang. Ngayon din, ipapadala kita sa impyerno. Gusto mong magsama tayong mamatay? Wala ka pa sa kalagayan. Matandang babae, papatayin kita. Puro ka salita, subukan mo nga. Walang kwenta. Napansin ng system, nagulat ang tatlong tagapagmana. Kasalukuyang progress, 100%. Binabati kita, natapos mo na ang layunin. 3 minuto na lang bago bumalik sa kabataan. Ayos. Nagawa ko na. Lola, anong nagawa mo? Na-record niyo ba kanina? Oo, Lola, na-record namin. Mabuti naman. Ibigay natin tong hayop na to. At yung recording sa pulis. Hayaan nating hustisya ang gumawa ng paraan. Lola, saan ka pupunta? Matanda na ako, 10 taon na lang ang natitira. Sa limitadong oras na to, gusto kong matupad ang pangarap kong maglibot sa mundo. May nahanap na akong mag-aalaga sa inyo. Pagbalik nyo, makikilala nyo siya. Sa wakas, makakabalik na ako sa sarili ko. Lola, Kayong tatlo, magtrabaho kayong mabuti, mabuhay ng maayos. Huwag masyadong mag-love life, mag-ipon kayo. Yan ang hiling ko. Ipinagkakatiwala ko sa inyo ang Shen Corporation. Ang ganda-ganda ko talaga. Sobrang ganda. Anong gagawin ko? talaga namang si Lola. Kami pang 3 lalaki. Kailangan pa na mag-aalaga? Sino ba talaga ang mag-aalaga? Boss, alam mo ba kung sino? Hindi. Hintayin na lang natin yung arrangement. Hintayin na lang natin. Gusto kong makita kung sino to, na kailangan pang personal naming salubungin.
Hoy! Ano nang nangyayari? Nagtatanga-tangahan ba kayong tatlo? Kumusta? Ako si Shen Ling Shendu. Nandito ka na. Ikaw ba yung pinadala ni Lola para mag-alaga sa amin? Siya yung pinadala ni Lola para mag-alaga sa akin. Naiinggit ka? Siyempre naman. Tol, ano ba yung meron sa inyong dalawa?